o wala na pong red tide sa Bataan. Yan po ay base sa pagsusuri ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Kaya pinapayagan na uli ng BFAR ang paghuhuli, ang pagbebenta, maging ang pagkain ng shellfish mula sa Bataan. Ikinatuwa naman ito ng mga magtatahong at magtatalaba. Sarap yan. Na mahigit isang buwan na ding naapektuhan ang kabuhayan. Kasabay ng pagbawi sa shellfish ban, tatanggalin na rin ang state of calamity sa bayan ng Samal. Pero magpapatuloy daw ang pagtulong sa mga apektadong mangingisda. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Aksidente na naman sa kalsada mga kapuso, isang kotse ang bumaligtad matapos makasaga sa araw ng malaking bato. Nangyari po yan sa North Avenue sa lungsod ng Quezon. Si Tricia Zafra, naka-Alerto 24. Dahil sa isang bato, bumaligtad ang kotseng ito sa North Avenue, Quezon City alas 11 kagabi. Maswerteng di nasaktan ng driver na si Patrick Lagumbino at ang kanyang kapatid na babae. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na nawala ng kontrol ang sasakyan ni Lagumbino matapos makasagasa ng bato. Kaya sumadsad sila sa Center Island at bumaligtad. Tumangging magsalita si Lagumbino. Hindi naman daw siya nakainom ayon sa mga otoridad. Sa ngayon, hindi namin alam kung malakas ba ang takbo niya, mabilis ba, kasi tumaob eh. Bahagyang naabala ang trapiko dahil sa aksidente. Di kasi agad nahilan ng wrecker ang sasakyan at kinailangan pang tumawag ng mga lalaki sa lugar para itayo ito. Nang maitayo, nakita nakasiksik pa sa gulong ng kotse ang kumalsong bato. Mukhang galing daw sa sirang bahagi ng Center Island ang bato. Kaya paalala ng mga otoridad, mag-ingat at maging alerto sa pagmamaneho. Tricia Zafra, naka-Alerto 24. Giniit ng Pamilya Web sa kanilang Facebook account na ipresenta na daw nila ang lahat ng ebidensyang magpapatunay na nasa Amerika si Hubert nang mangyari ang Visconde Massacre. Naniniwala rin ang dating legal attaché ng US Embassy na si Robert Hefner na inosente nga si Webb. Pero si Lauro Visconde, kumbinsido pa rin ang grupo ni Webb ang pumatay sa kanyang mag-iina. Nakatutok si Sandra Aguinaldo, exclusive. Sa Pilipinas na nagretiro si Robert Hefner, dating legal attaché ng US Embassy sa Maynila. Sabi niya na susundan niya ang balita tungkol sa Visconde Massacre kaya minabuti niyang magsalita tungkol sa kanyang nalalaman sa kaso. Nagsimula raw siya makipagtulungan sa investigasyon sa Visconde Massacre nang kausapin siya ng nooy NBI Director Alfredo Lim. Sa kanya raw pagsasaliksik, napag-alaman niya na nasa Amerika umano si Hubert Webb noong maganap ang Visconde Massacre noong June 29 at 30, 1991. I then was able to verify that Hubert Webb did arrive in the U.S. through his U.S. immigration records, separately through U.S. custom records, thirdly through California driver's license, which had his photo and thumbprint on it. Hindi pinaniwalaan ng Parañaque Regional Trial Court ang certification mula sa U.S. Immigration and Naturalization Service na nagsasabing pumasok si Webb sa Amerika noong March 9, 1991 at hindi na umalis hanggang October 26, 1992. Pero sabi ni Hefner, malabong nakapaglabas-masok sa Amerika si Webb sa pagitan ng petsang ito. Kaya buo raw ang kanyang paniwalang inosente si Webb. In the U.S., it would be pretty difficult to have a foreigner having contact or influence with several U.S. government agencies. To me, there would be no doubt that he was in the U.S. at the time. Paglilinaw pa ni Hefner, hindi niya kakilala ang pamilya Webb noong panahon na yon. Buwelta naman ni Lauro Visconde kung kumbinsido si Hefner na inosente si Webb, bakit hindi siya tumestigo sa korte nung panahong yon? O si Hefner, ang totoo niyan, sinubena ng court to testify para patutuhanan yung pinirman niyang dokumento. Pero hindi siya sumipot. Bakit? Bakit hindi siya? At ngayon, pagkatapos na sasabihin niya, nasa Amerika si Hubert. Well, that was a strange incident also in that
Normally, when a Secretary of State from one country provides certification to another country jurisdiction, those items are usually accepted in court. Ano pa man daw ang sabihin ng iba, hindi natitinag si Vizconde sa paniniwalang grupo ni Webb ang pumatay sa kanyang pamilya. Siguro yung mga ganong alibay, hindi dapat masyadong pakinggan ng mga kababayan natin. Ano. Siguro ang pinakamainam, yung mga sinupaang salaysay ng mga testigo. 19 na taon matapos ang krimeng gumimbal sa mga Pilipino, pinagdedebatehan pa rin ang ebidensya ng magkabilang panig. Debating magtatapos sa inaabangang desisyon ng Korte Suprema. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. At dahil sa tinatawag na Christmas rush, talagang mabagal na ang daloy ng trapiko sa Kamaynilaan at isinara na naman ang isang lane na Magallanes Interchange dahil pa rin yan sa pagkukumpuni ng tumagas na pipeline o tubo ng petrolyo na siya ring dahilan ng pagbabawal ng paputok sa iba pang lugar sa Makati. Nandun live si Susan Enriquez. Susan, kamusta na dyan? Mike, kung mapapansin mo dito sa may likuran ko ay bahagya bumabagal yung mga sasakyan na pa-approach dito sa Magallanes flyover yung southbound. Ito dahil para nagmimistulang imbudo yung mga sasakyan na nanggagaling dyan sa Maynila papunta dito sa Katimugan, Tagalog dahil nga ito sa muling pagpapasara ng outer lane ng southbound lane ng Osmeña Highway approaching dito sa Magallanes flyover. Ito busod naman ang gagawing pagpapatibay sa palibot ng hinukay na bahagi ng pipeline. Ngayong araw na ito, muling isinara ang outer lane ng Magallanes flyover southbound. Tulad ng inaasahan, nakaapekto ito sa daloy ng trapiko. At para maibsan ang inaasahang matinding pagsisikip ng trapiko ngayong Kapaskuhan, binuksan ng MMDA ang mga tinatawag na Christmas Lane. Kabilang ang Makati-Mandaluyong Bridge ang mga itinalagang Christmas Lane. Nagkabit na nga ng karatula ang MMDA para malaman ito ng mga motorista. Hati ang pananaw ng mga motorista. Palagi ko, baka makatraffic lang eh. Matraffic dito ma'am eh, lalo pag rush hour. Bawasan ang sasakyan. Mahigit 2 linggo naman bago magpasko, abala ang mga taga-Bangkal Makati sa pagkabit ng posters na bawal ang paputok sa lugar ngayong Kapaskuhan hanggang pagsalubong sa bagong taon para iwas disgrasya sa gitna ng problema rito sa gas leak. Sa isang ordinansa, ipinagbawal na Makati ang paputok sa Barangay Bangkal, Pio del Pilar at Magallanes. Para sa kapakanan naman nila yan. So wino-workout namin, magkaroon na lang ng parang concert dito sa may stage namin, sa may Evangelista. Ang pansamantalang pagsasara ng outer lane dito sa bahagi ng Osmeña Highway, southbound lane dito sa pa-approach ng Magallanes flyover ay tatagal lamang ng 1 linggo at hindi rin naman lilimitahan ang mga uri ng sasakyan na maaaring makadaan dito. Mike? Susan, mukhang gumagalaw naman yung mabagal-bagal ng konting-konti lamang pero mukhang dire-diretso lang yung mga sasakyan. Hindi katulad nung unang beses na sinaray ang bahaging yan. Diyan sa may papunta sa may Magallanes, Susan? Yes, mukhang nakapag-adjust na rin naman yung ating mga motorista. Siyempre, meron silang mga dinadaan ng mga alternatibong daan. Yung iba, pwede mag-skyway. At ito naman, sabi nga, tatagal lang naman ito ng 1 linggo. So, bago magpasko, bukas na uli itong isa na lang itong outer lane nitong Magallanes flyover. Maraming salamat, Susan Enriquez. Mga kapuso, pinapaalam po namin sa inyo na sa mga sandaling ito nagtatangal po ng isang pulong pangbalita press conference si Pangulong Nonoy Aquino. Nagsasalita po siya at nagbibigay ng pahayag tungkol sa naging desisyon ng Korte Suprema tungkol sa Executive Order No. 1 na nagsasabi na yung pagbuo ng Truth Commission ay labag sa ating konstitusyon o sa ligang batas. Abangan niyo po ang detalye ng balitang yan sa loob po lamang ng ilang saglit. Kaya na ng mas maraming Pilipino ngayon ang keso de bola at hamon kahit pa ito'y may kamahalan. Sa isang tindahan kasi sa Quiapo, nakakabili na daw po ng patingi-tingi na pwedeng pang Noche Buena. Nakatutok si Cesar Apolinario. Sa tindahang ito sa Quiapo, Maynila, pinipilahan ng mga paninda lalo't magpapasko na. Uso kasi ang hamon at keso de bola. Ayon sa mga tindera, hindi naman nagtaas ng presyo ang keso de bola. 820 pesos pa rin kada kilo, gaya nung 1 taon. Ang kaibahan lang sa tindahang ito, pwedeng bilhin ng tingi ang sikat na keso tuwing Pasko. 205 pesos ang 1/4 kilo para sa mga nagtitipid at hindi kayang bumili ng 1 kilo. Pero ang hamon nagtaas ng 20 pesos kada kilo. Kaya ang presyo ng dating 680 kada kilo
ng pira-pirasong ham o yung tinatawag na tingi, 700 pesos per kilo na ang benta ngayon. Sa nagtitipid, pwedeng kumuha ng 1/4 sa presyong 175 pesos. Ang sliced ham, 900 pesos ang kada kilo. 225 naman ang benta kapag 1/4 kilo. Si Aling Gloria mahilig mamili ng tingi, kaya dito siya bumili ng hamon. Di ba ang mahal ng mahal ng mga ham? Eto pag tingi-tingi lang, makakakain ka na. Tingi rin ang binili ni Catherine pero maramihan. Galing pa kasi siya ng Tarlac. Dumayo rito sa Quiapo para sa pamilya at mga kapitbahay na nagpabili. Marami rin hindi cannot afford. Gusto niyang tumikim dahil alam mo, ekselente is matagal na tong ham, di ba? So, maski na 1/4, okay lang. At least natikman nila. Si Mang Ruel naman, may git 40 taon na raw suki ng hamon at queso di bola rito. Magiging malungkot ang Pasko pag hindi nakakain ng mga bata ito sa medianoche. Mahal man ang presyo sa dami ng bumibili, patunay lang na sa ating mga Pinoy, hindi nawawala tuwing Pasko at Bagong Taon ang sikat na hamon at queso di bola. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras.